Okay mga ka-riders, meron na rin pong branch ang Yadea e-bike dito sa Santa Cruz, Laguna. Kabubukas lang po nila noong June 6, 2026. Kaya kung naghahanap po kayo ng e-bike, ay pasyal lang po kayo dito sa Barangay Pagsawitan. Hi everyone, I'm Nico Bulangkit, the OIC of Yadea Santa Cruz, Laguna, and Maan, our sales representative, CJR Technician. Welcome po sa aming bagong branch. Located po kami sa Barangay Pagsawitan, beside Lokban Terminal and Palawan. Pwede po kayo pumunta sa aming store. Open po kami 9 AM to 6 PM. At kung busy naman po kayo, pwede po kayo mag-message for other inquiries po sa aming Facebook page at Yadea Santa Cruz, Laguna. Welcome to Yadea Santa Cruz, Laguna. So ayan, kung talagang namamahalan pa rin po kayo sa gasolina natin, may pagpipilian pa tayo. Ito nga pong e-bike. Pero syempre, mataas din ang kuryente natin yun, di ba? Kaya tinanong ko na po sa mga staff kung ano bang electric consumption nito. Yung isang full charge po, ang sabi nila, nasa 30 to 36 pesos lang. So mura pa rin, di ba? By the way, ito nga po pala itong GT25. Kung matandaan nyo, ito yung na-review natin sa Los Baños, Yadea. So ayan, meron na rin po dito sa Santa Cruz, Laguna. Kita nyo naman ang angas nito, di ba? Kompleto na with crash guard and with auxiliary lights na. Ayan, full LED na po yung kanyang mga ilaw. At ang isa pa pong maganda sa features nito, pwede po itong isabak sa baha. At fireproof din po ito. Kung mapapanood nyo yung mga ilang review nito, talagang sinisindihan po yan. Hindi yan basta-basta masusunog. Para makilala po natin ng lubusan at malaman yung presyo, pumasok na tayo dito sa loob ng Yadea, Santa Cruz, Laguna. Ma'am, good afternoon po ha. Kasangkaway naman dyan. Okay, eto na po yung kanilang mga units. Siguro unahin natin itong maliit na e-bike. Ang gaganda po ng kulay, di ba? Bali, ito pong e-bike na to, ito po yung Yadea Modern. Okay, buti meron na rin siyang specifications mga ka-riders. So dito po sa specs niya, makikita naman natin dito sa motor. Ayan, naka-wheel hub ang kanyang motor. Then rated power po niya, 400 watts. Ang torque po, 48 Newton meter. And meron po siya maximum speed na 32 kilometers per hour. Ang charging time niya, 7 oras po. Maraming kulay na available po dito. Nandito nga po itong mint green. Meron din po siyang sky blue. Ayan, meron din pa atang pink, white, black, and gray. So ayan mga ka-riders, kung service lang din po sa bahay, sa school, sa palengke or sa trabaho, pang dalawahang tao, tamang-tama po ito. Ang kisig pa rin niya, tignan nila, ang tataba ng kanyang mga body. Okay, naka-projector lang po yung kanyang ilaw. Meron po siyang carrier dito sa front na ano ba to, bakal din po ito. So matibay mga riders. Ayan, meron po siyang pedal in case na malubat, mag-pedal tayo, di ba? Nga pala, sa cash price po, ito ang kanyang presyo, 37,500 pesos. And then kung gusto niyo pong installment, pasya lang po kayo dito at home credit po ang kanilang partner para sa installment po. And then akala ko may naligaw lang na laruan. Ito po pala yung Ant Baby na laruan ng bata. Ang price po nito ay 7,280 pesos. Ayan, ang cute para sa mga chikiting. Gandang laruan po ito. Ayan, matibay siya oh. Okay, sunod po natin itong Yadea M3. Okay, dito po naman ay 46,000 pesos po ang cash price. And then, ang motor po niya, ayan, wheel hub. 600 watts po ang rated power. Ang peak power po niya, 1,200 watts. Wala po sa max torque. And max speed po niya, 36 kilometers per hour. At maganda rito, graphene battery na po. Yung charging time po, 8 hours. Okay, ayan, maraming kulay din po ang available. Dito naman, ang naka-display po, ayan, kulay cream na combine po sa brown. Full digital na po yung kanyang meter panel. And then, meron na po itong remote. At naka-full LED po ang kanyang mga ilaw. Ayan, yung logo po ng Yadea dito sa taillights. At ito naman po si M6. Ayan.
Ayan, ganda rin ng headlight niya mga rides. So, pinapakilala niya yung kanyang brand na Yadea dito sa headlight. Ayan, maganda yung kanyang kabuuang body, di ba? Ayan, meron pa siyang backrest para sandalan at hindi mahulog yung ating angkas. Okay, dito naman po sa M6, ang kanya pong rated power ay malakas, 1,200 watts. Peak power, 2,100 watts. Then meron po siyang max torque na 105 Newton meter. At ang max speed po niya, yan, medyo mabilis, 45 kilometers per hour. And then graphene battery din yan, 4 na kulay din pong available. At dito naman po, 53,000 pesos po ang cash price. Mga brakes sa front disc, and then nakadrum pa rin po sa rear. And then meron din po siyang 3 level of speed. Okay, kompleto naman. Meron pong switch on and off yung kanyang headlight at DRL. And then high beam low beam sign, turning signals at horn. And then may pocket po pala dito sa left side. And the remote din po siya mga riders. Meron ding hook na foldable. At malapad po yung kanyang gulay board. Check natin kung may bukas ha. Okay. Kasarado. Alam ko malalaki po ang under seat storage ito eh. Pagdating naman po sa gulong, syempre tubeless na po yan. At ito size 10 yung kanyang wheels. Dito naman po sa left side natin, ito na yung kanilang mabangis na e-bike. Syempre, kilalang kilala po itong si Yadea Epoch or Explore. Ayan, ang gaganda ng kanyang kulay, napaka-premium. So, ito yung napapanood natin sa YouTube or Facebook na sinasabak talaga sa baha at pwedeng yak-yakin. At-test na po yan dun sa Los Baños. Nakakita ko personally kung gaano siya katibay. At fireproof din po ito mga ka-riders. Full LED na naka-projector lamp dito po sa headlight. Size 12 po yung kanyang mga wheels. At tubeless na siyempre, CST ang brand. Of course, naka-disc na rin po dito sa front. Hanggang sa rear, ayan, disc brake din po kaya safe na safe tayo sa ating biyahe. Okay, full LED rin po ang mga ilaw dito sa rear. And then full digital na rin po sa instrument panel. Okay, keyless na rin po siya na may kasamang stick key. And then syempre ito yung kanyang remote. And then merong pocket dito sa left side. Yan, hook at may charging port po na type A. Then malapad din po yung kanyang gulay board. Ayan, bukas. Kita nyo ang lapad ng under seat storage at malalim. So tamang-tama po dito ang full face helmet. So magkano na nga ba ngayong June 17, 2026 ang Epoch ng Yadea? 76,000 po ang cash price. At ang kanya pong rated power, 2,000 watts. Peak power, 3,200 watts. Max torque na 150 Newton meter. And then meron po siya 60 km per hour na max speed. Then graphene battery din po. 8 to 9 hours ang charging time. Then ito pa yung isang astig na e-bike po ng Yadea. Itong si GT25. Kung maalala nyo na i-review natin to sa Los Baños siguro 5 months ago. So dito naman po ang cash price po niya ay 68,000 pesos. And then ayan, 1,200 po ang rated power. Peak power 2,100 watts. Then sa max speed 50 kilometers per hour. So dito naman sulit na kasi kumpleto na yung kanyang mga accessories. Meron na pong auxiliary light, crash guard, naka full LED sa ilaw, and then meron na po siyang built-in na windshield. At ito pang maganda, meron na rin po siyang top box. Kaya pag may helmet tayo, kalasin lang natin ha. Ayan, malaki pa niyang top box. Siguro nasa 50 liters ang capacity nito. Shoot na shoot dito ang isang full base helmet. At ang maganda sa kanya, yung crash guard po niya, buong body halos protected siya, di ba? Ayan, hanggang sa side niya, kapal pati ng bakal. And then, nakalak lang, ganda ng seat cover niya, kapal. And then, meron na rin pong kasamang cellphone holder. Pag tayo po ay may inaabangan tawag or mayroon tayong GPS or yung navigation, tama-tama ito. Then, of course, naka full digital na po sa kanyang instrument panel. Meron din pong malaking pocket dito sa left. And then ayan, meron pong sticky yung kanyang ignition and then the remote din syempre. At yung kanya pong charging port ay sa loob na type A din po. Sa mga switches and button, same lang din po. Ayan. Meron pong switch on and off yung kanyang headlight and DRL. Merong hazard lamp. And then yung kanya pong mode na andito. Then horn, turning signals, and high beam low beam sign. And then sa preno naman po, ayan, naka-disc po sa front. At napansin ko, medyo malaki po yung size ng gulong dito sa front. At dito po sa rear, maliit, size 10 po yung kanyang wheel. So dito naman, tubeless na rin.
Ito po pala, naka-drum sa rear brake itong si GT25. Pero maganda rin at naka-dual shock na yung kanyang rear suspension. Sa halagang 68,000 pesos mga ka-riders, sulit na rin dito sa GT25 ng Yadea. Kung 3-wheel naman po ang hanap nyo, available po dito ang CL8. Pwede rin po siya sa zero down payment. So sa home credit lang po tayo makikipag-usap. So dito naman po sa 3-wheel nila na CL8, ayan 87,000 po ang cash price. And then ayan, meron po siyang rated power na 1,000 watts, peak power 1,800 watts, at max speed na 30 km per hour. Then graphene battery din po ang battery type, 8 hours ang charging time. Okay, naka-hydraulic shock absorber. Disc po ang preno sa front at drum naman po sa rear. Ayan, service pampamilya mga riders. Ito naman po si K8E. Mas mababa po ito dahil ito po ay 68,000 pesos po ang cash. Ayan, dito naman po sa K8E, ang kanya pong rated power 650 watts, ang peak power po 1,700 watts, max torque na 150 Nm, at 28 km per hour po sa max speed. And then 8 hours din po ang charging time, and then graphene battery din po. Naka-drum brake po sa front at rear, hydraulic shock naman po sa front at rear suspension. Dito po sa K8E, ayan, maganda yung kanyang windshield, malapad, saka syempre naka-curve siya. Maganda na rin sa aerodynamic siya pag malakas ang hangin. Kasama na po itong trapal pag umuulan. And then, ayan, 3-wheel nga lang po. Makikita naman natin yung digital panel sa gitna. Eh, para ka na rin nakamotor dito, nadagdagan ng isang gulong, di ba? So, sa baba yung kanya pong preno. Okay, ipapakita po sa atin Sir Clark. Shoutout Sir Clark. Yung mga iba pang features nitong si K8E. Higit na lang natin para maikutan natin ng ayos. By the way, wala po silang 4-wheel sa mga riders, hanggang 3-wheel lang po ang available sa kanila. Ano ba yung ina-adjust pa dito sa K8E? Bali, sir, ito po yung ating upuan. Kaya may Slip po siya. naipihit pala yon. Then yung upo natin sa likod, may i-adjust pa. Okay. Makikita po dito natin yung basket sa likod. Ayan. Malaki rin naman. Pero hindi po pwede rito ang helmet mga ka-riders. Mga ilang gamit lang natin. May lock naman siya, di ba? Okay, ayun. Sige sir, pakibalik nga po uli. Tapos dito meron din lalagyan sa ilalim, di ba? Meron din siya. Ayan, pare pala. Marami tayong may kakarga mga riders. Ayun. Then yung upo natin sa sarap po. Ay, foldable din siya, di ba? Kaya mga riders, para siyang transformer, di ba? Nababago ang itsura. Okay, meron po siya hook dito. Ayan. Bali, ito po yung karapal natin na isi-zipper din po siya. Ayun. Makikita niyo po, i-zip na zip siya. May zipper. Ayan, para hindi ano yun ng hangin, di ba? Wala ba siyang mini pan sa loob? Wala. Okay, ayun. Ayan, hanggang sa likod. So, ayan mga riders, kapag umuulan. Pero pag mainit, syempre tataas natin. Ganda ng kulay niya, di ba? Maroon. Ayan, silyado tayo. Basta tandaan lang po natin mga riders, huwag tayong gigitna. Sa right side lang po tayo ng kalsada para hindi tayo mahagip ng mga rumaragasang sasakyan. Okay, buti may battery po itong si CL8. Yan, papakita po ni Sir Clark yung digital panel. Sige, ito po mayroong kasamang pan itong si CL8. Yan, mini pan lang. Siyempre kailangan bukas. May on-off siya sa likod. Okay, yan, papahangin na tayo. At mainit pa. Okay, dito po sa kanyang panel, yan, malapad mga riders. Ayan po yung ating park mode. Park mode, okay. Pagbukas po ng e-bike, makikita niyo po si park mode. Safety po siya para hindi niyo mapanda. Okay, kailangan mag 0-0 siya, di ba? Para, ayun, pa-press lang natin yung kanyang brake lever. Ayan, full charge siya mga riders. Okay, check natin yung kanyang ilaw ha. Ayan, kita nyo, naka-standby itong kanyang headlight. DRL niya ang haba, Ayan, high beam, low beam, lakas pala. Ayan, yung kanyang pong busina. So, malakas din, para ka na rin may tricycle. Okay, thank you Clark. Okay, ayan.
Ano ba itong battery niya? Graphene battery ba? Graphene battery po dahil sealed na sealed po siya. Hindi siya yung... Ilang piraso to, sir? Ilang piraso? 6 po. 6, okay. So in case, sir, nagka-problema sa battery ang isa, kailangan ba lahat paltan? Kailangan po lahat pa. Ganun. Okay, yun pala. Parang naka-series siya, di ba? Sir, dito naman yung kanyang compartment. Ayan, malaki dito. Kasya isang sakong bigas. By the way, ilan ba ang load capacity nito? 250 sir. 250 kilos. So ayun, kayang-kaya dito siguro 3 tao. Saka meron pa tayong mga kahit kalahating kabang bigas, kaya pa. Dito po sa CL8, ang trapal niya iba. Parang net. Siguro para hindi masyadong mainit, ano? Hindi, plastic din. Meron lang talagang net na... Ayun. Okay. Para in case na mainit nga, titiklopin natin tong plastic. So ayan, meron yung screen. So tagusan ng hangin dyan. So mas maganda, ito na lagi ang nakalagay, ano. Ayan, maganda yung kanyang trapal dito sa CL8, oh. Quality na trapal. Saka matitibay yung kanyang zipper. Ayan. So sa mga interesado po, pasyalan nyo lang po dito sa Yadea branch na Santa Cruz, Laguna. Dito lamang po sa Pagsawitan. Katabi po ng Lucban Terminal. And then, ide-demo na rin po sa atin ni Sir Clark itong si Epoch. Dahil may battery po ito para makilatis pa natin. Dito tayo sa loob kasi medyo mainit at maingay po dito sa labas. Ito yung natin sir. Susi natin. Meron siyang sticky, ano. Tapos nasa ignition yung saksakan, smart keyless na siya. Meron siyang susi. Pero wala tong NFC. Ano? Wala. Tanong ko lang, gaano kalayo ang nararating nito? Bali, ang layo na tinatakbo niya ay 100 km po. 100 kilometers yung isang full charge. So, pag na-reach na yung 100, lobat na talaga? Okay. Ang max speed niya, sir, ilan? Ang max speed po niya ay 60 60 to to 70. 70 kilometers per hour. So, ayun mga riders, tama-tama na rin to pang long distance. Nga pala, kailangan ba ng rehistro ng Epoch? Sir, wala pa naman nilalabas na may mag sa ating probinsya, sa Maynila pa lang naman. Okay, so maluwag pa dito sa atin sa province, ano? Sir, ano pa po bang ibang specs nito? Specs naman natin sir, ang battery po natin ay 78 ampere. Sa motor naman po ay 2,000 watts. 2,000 watts. Okay, pwede bang check natin yung U-box niya, sir? Ayan, malalim din, ha? Sandali, kunin ko yung helmet ko, ha? Ayan, yung ating factory ng helmet. Sa akin po yan. GSD Steady po yan. Pwede rin dyan sa pungan, syempre. Kasi pakiano nga po. Ayan, pasok na pasok po ang full face helmet. Ito, ano lang, quarter face, pero malaki siya dahil may spoiler po, eh. Ayan, sir, magsasara ba? Okay. Saktong-sakto, mga ka-riders. Luwag pa. Okay, yan. Meron rin po siyang backrest at stopper. Siyempre, para sa angkas natin, may grab bar para hindi mahulog pag bigla tayong umarangkada. Ayun, dito yung DRL niya, di ba? Very futuristic din yung kanyang forma. Ayan, yung kanya pong turning signals, ka-level na ng headlight. Then may sound siya. Para in case na nakaliko na tayo, naka-turn right or left, napapatayin natin dahil hindi po titigil ang tunog niyan hanggat hindi pinapatay. Ayan, lakas ng busina. Bukod po sa waterproof at fireproof, ang e-bike na to, makikita nyo rin po kung gaano katibay yung kanyang body. Sasakyan po ni Sir Clark, siya po ay 60 kilos. Kahit yak-yakin nyo yan, di ba? Hindi siya basta-basta magka-crack. Ayan, dahil hard plastic po ito, mga riders. Wala naman tayong problema sa preno kasi pareho po naka-disc brake sa front at rear. And then, mayroon din po ng sukat ng gulong. Ayan, size 12. And CST tubeless po. Ito yung mode 1. Hanggang ilang mode siya, sir? Dalawa sir. Dalawang mode. Sa mode 1, 57 ang kanyang max speed. Tama ba? Apa. And then, sige nga, sir, i-mode 2 natin. Sa sports mode. Sports mode na. Okay, hanggang 70. Tama yung kaninang binanggit mo. Sige, isa pa nga, sir.
Sir, magkano po bang kilo ng battery? At bakit kinikilo dito? Sa graphene battery po ni Yadea, mas bigat yung timbang niya sa compare sa ibang brand. Nasa 7 and 1/4 kilo ano. Dito sa brand X, nasa 6.3. So, ang ibig sabihin nun, mas long life ang battery dito sa graphene battery. Ayun. Sana nakatulong po sa inyo yung ginagawa natin pagka-canvas at pagre-review na rin ng e-bike. So, sa mga interesado po ha, pasyal lang kayo dito sa Yadea Santa Cruz branch. Kung meron naman po kayong mga katanungan, visit naman po kayo sa kanilang Facebook account na Yadea Santa Cruz. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Talanawa kagubatan, ikas yamang maiibigan, ating saksihan sa Laguna, lalawigan. Iyong babalik, balikan. Oo, atin ay libutin, mga lugar na nagniningning, saya'y hindi mabibitin. Abote